Anong ED1? Ang lumas, ED1 ba yan? EDL? ED1. 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 Yan ang lalabas. Okay, good guys, no? So meron nga tayong service dito guys na ED1 error, no? So yung iba kasi nagkamali dito na EDL daw, no? Pero ang error na yan guys, ED1, no? So ang ED1 kasi usually communication error. So ito na nga guys, no? Binuksan na natin yung board nito, no? Kasi pag ED1 guys, nasa board ang problema niyan. Dalawa yan. Yung control at saka yung driver board. So ito guys, check natin itong resistor na to, open. Ayan, no? So yun yung lagi i-check natin kasi ito yung nasa communication side. Ito yung area na to. Ito yung communication side. So yun po i-check natin. Pati yung autocoupler na yan, no? So dito naman sa likod, ayan. So yun yung communication side yan guys ha. Yung tingnan nyo lagi pagka ED1. Yan yung resistor na yan. Check nyo yan. Ang value nyan is 220 ohms. Tapos dito naman sa likod, check din natin to. Yung pinaka driver board niya, no? So pakita ko sa inyo guys kung anong dapat i-check dito kapag nagkaroon siya ng ED1, no? So ito, buksan natin tong board dito sa likod, no? Driver board. Ayan. So buksan natin para ma-check natin to. So dito guys, meron din yung resistor dito sa ilalim nitong puti na ito. I-check natin. Dito sa ilalim niyan. So mayroong resistor diyan na 100 ohms. Yun po i-check natin diyan. Tingnan natin kung hindi siya nag-open. So gamit tayo ng tester guys. I-check natin yung resistor diyan. Yan, ito guys oh. Yan, 100 ohms yan yung resistor diyan. So kapag ED1 guys, putok yan. Tanggal yan. So tingnan niyo yan. Sukatin nyo kung mayroon siyang reading, no? 100 ohms. 100 ohms yung reading yan guys. Ayan o. So na-read namin siya, wala siya. Open na. No? So kaya nagkakaroon siya ng ED1 error kasi yung resistor dito open. So ganun din yung resistor doon sa control board open, no? So gagawin namin to guys, papalitan muna natin to. Yung 100 ohms na to. Yan. So laging dalawa ang nasisira yan guys pag nag-ED1. Laging dalawang board yan ang may problema kapag nagkaroon siya ng ED1 error. So yan guys, double check natin. Wala talaga, walang reading. So open siya. Yan. Open yung resistor dito. Ayan. So meron kaming board dito na control board, no? Meron kaming nabili sa Lazada. I-test natin, tingnan natin, no? So ang gagawin natin dito, iyan muna natin to. Repairin muna natin tong driver board, no? Kasi wala kami nitong dala. So repairin muna natin to, lagyan natin to, palitan natin ng resistor, yung nag-open, no? 100 ohms lang naman yung resistor diyan, guys. Palitan natin 'yan. Para matest natin, no? So, ayan. So, inihinang lang ng kasama natin, guys. No? So, ngayon, ito, guys, meron kaming dala dito. Ito, no? So, papalitan natin. Papalitan natin siya ng board, no? So, galing ito sa Lazada. Tingnan natin kung gagana yung board na nabili natin sa Lazada, no? Kasi tinitest natin kung okay siya. So, testingin natin, guys, no? So, ito, guys, ano to? Board to na nabili ko sa Lazada. Tingnan ko kung okay. Ayan. So, on natin guys, no? So, ang pinalitan ko lang guys yung control lang. Ni-repair natin yung inverter board. Ayan. On natin. Yan. Okay, nag-on naman. Tingnan natin. Start natin. Ayan. Parang kumukurap ah. So, tingnan natin. Ayun, ED1 pa rin. Tapos may iba pang error na nilabas. Ayan, no? EF2. May ED1, tapos may EF2, no? So, ibig sabihin, sira guys yung nabili natin na board sa Lazada. Ayan. So, wala tayong choice guys, kundi repairin namin to yung pinaka control board, no? So, ang issue kasi dyan guys, pag ED1, yun nga, yung
resistor, yung autocoupler, yung diode yung sa communication section. So ayan guys, ni-repair natin 'yan. Kinahoyan na lang natin yung dala namin yung board na nabili natin sa Lazada, no. Nilipat natin yung ibang parts doon sa nabili natin. So yan, sa ginagawa natin. So ayan guys, working na siya, no. Hindi na siya nag-error. May ikot na siya. So i-fix lang natin guys, no. Fix lang muna natin 'to. So ito yung mga areas na to guys dito. Yan, ito yung communication side, no. Ito lang yung i-check nyo pag AD1. Yan, yung area na yan. So yung optocoupler, diode, resistor, yun yung i-double check nyo. So yun po ang naging problema, no. So ang ginawa namin dito guys, ni-repair na lang natin yung board, no. Kasi nga yung dala ko na board na nabili ko sa Lazada, hindi rin naman umubra. So ang ginagawa namin, kinahoy na lang namin guys, no. So yan. So baliktad yung video natin pero working na yan guys, no. So yun, no. So kaya namin siya binili para i-test lang kasi nga kinakahoy na lang natin. Kumukuha na lang tayo ng mga electronic parts doon sa nabili natin sa Lazada. Di talaga umaobra guys yung mga nabibili sa Lazada. Tsambahan dyan guys pagdating sa board, lalo na sa Whirlpool. Tsambahan talaga siya gumagana. May time siya na okay, may time na hindi. So yan guys, working na yan, no. So video baliktad pala yung pagka-video natin, no. So pero okay na yan siya guys, working na yan. So yun. Okay, thank you.